Tahimik na nakaupo si Trina sa gilid ng bangketa. Yakap ang kanyang 5 taong gulang na anak na si Jello habang pinagmamasda ng ilaw ng mga sasakyang dumaraan. Kanina lamang ay may tahanan sila sa isang kondo na minsan niyang tinawag na pangarap. Ngayon, ang tanging hawak niya ay ang 2 bag ng damit, ilang dokumento at ang malamig na katotohanang iniwan sila ng kanyang asawa. Paulit-ulit na sumasagi sa isip niya ang mga salitang binitawan ng lalaking minsan niyang minahal. Akin na kondo. Akin na pera. Wala kang karapatan dito. Isang pirma lang pala ang kailangan para mabura mga taon ng pagsasama. Isang desisyon lang pala para ipagpalit sila sa ibang babae. Hindi niya akalaing magagawa yun ni Mark sa kanila. Oo, naging malamig ito nitong mga nakaraang buwan. Madalas umuwi ng gabi. Madalas wala ang isip. Pero hindi niya inisip na hahantong sila sa ganito sa lansangan. Walang matulugan, walang kapera-pera. Ma, saan po tayo matutulog ngayon? Hindi agad nakasagot si Trina. Pinunasan niya ang buhok ng anak na bahagyang nabasa ng ambon. May mahanap tayo anak, pangako. Pero sa totoo lang, hindi niya alam kung saan sila pupunta. Naglakad sila ng walang direksyon. Bawat hakbang ay may kasamang kirot, hindi lang sa paa kundi sa puso. Iniisip niya kung paano niya haharapin ang bukas. Paanong pagkain? Paanong eskwela ni Jello? Paanong buhay nila na tila isang iglap ay naglaho? Habang binabaybay nila ang mahabang kalsada, napadaan sila sa isang maliit na restaurant. Maliwanag ang loob, may mga pamilyang masayang kumakain. Ang amoy ng mga bagong lutong pagkain at sabaw ay tila kumatok sa sikmura ni Trina. Narinig niya ang mahinang ungol ng tiyan ni Jello. Napayuko siya. Hindi siya sanay humingi. Buong buhay niya ay pinilit niyang maging independent. Pero ngayong gabi, wala na siyang pagpipilian. Anak, sandali lang ha. Bulong niya. Hinawakan niya ang kamay ni Jello at marahang pumasok sa restaurant. Lumingon ang ilang tao. Napansin ang kanilang basang damit at bitbit na mga bag. Nilunok ni Trina ang hiya. Lumapit siya sa counter. Pasensya na po. Pwede po bang makahingi kahit tinapay lang para sa anak ko? Wala po kasi kaming... Hindi niya natapos ang sasabihin na biglang tumitig sa kanya ang lalaking nasa likod ng counter. Trina? Napakurap siya. Arman? Si Arman ang dating kaklase niya nung kolehiyo. Ngayon ay manager ng restaurant na yon. Agad nagbagong ekspresyon nito mula sa pagtataka patungo sa pag-aalala. Anong nangyari sa'yo? Hindi na napigilan ni Trina ang pagluha. Sa gitna ng maraming tao, doon siya tuluyang napahagulgol. Hindi niya alam kung saan magsisimula, pero alam niyang hindi niya na kailangang magpanggap. Ikinuwento niya ang lahat ng pagtataksil, ang pagpapaalis, ang pagkuha ng lahat ng pera at ari-arian. Tahimik na nakinig si Arman, habang paminsan-minsan ay napapatingin kay Jello na tahimik lamang na nakaupo at nakatingin sa mesa. Pagkatapos ng ilang sandali, huminga ng malalim si Arman. Hindi kayo dito pwede magpalipas ng gabi. Mariin niyang sabi, may rest house ako malapit lang din dito. Mas mabuting doon na muna kayo. Nanlaki ang mga mata ni Trina. Hindi Arman, naku hindi mo kailangan gawin to. Nakakahiya. Trina, putol nito, determinado ang tono. Magkaibigan tayo. Huwag mo nang unahin ang hiya. Mas kailangan ng anak mo ng masisilungan ngayon. Okay? Tumalikod ito sandali at may kinuha sa drawer. Ilang segundo lang ay iniabot niya ang isang maliit na susi na may nakasabit na kahoy na keychain. Dito nga address. Sabi niya habang sinusulat sa papel. May pagkain sa ref. May tubig. Ligtas dun. Manatili kayo hanggat kailan niyo gusto. Hindi makapaniwala si Trina. Nanginginig ang kamay niyang tinanggap ang susi. Maraming salamat Arman. Hindi ko alam kung paano. Hindi mo kailangang bumawi. Kusa kong tinulong yan. Ang isipin mo ngayon ay ang sarili mo at ang anak mo. Ipinaghanda pa sila nito ng mainit na sabaw at kanin.
Tahimik na kumain si Jello, pero sa bawat subo ay tila may unti-unting bumabalik na kulay sa kanyang muka. Makalipas ang ilang oras, sinakay sila ng taxi na sagot na din ni Arman. Narating nila ang rest house. Hindi yun ganon kaganda, pero maaliwalas at tahimik. May maliit na hardin na terrace. Sa gabing yon, matapos silang paalisin, nakahinga ng maluwag si Trina. Pagkapasok nila, agad hiniga ni Trina si Jello sa kama sa guest room. Tinakpan niya ito ng kumot at hinalikan sa noo. "Ma?" bulong ni Jello. "Hindi ka na po ba umiiyak?" Pinilit ni Trina ang isang ngiti. "Hindi na anak. Matapang tayo, di ba?" Saglit na tumahimik si Jello, tila may iniisip. Pagkatapos ay umangat ito at marahang lumapit sa kanyang ina. Ibinulong nito ang mga salitang nagpahinto sa tibok ng puso ni Trina. "Ma, wag ka pong mag-alala. May ginawa po ako bago tayo umalis." Napakunot ang noon ni Trina. "Ha? Anong ginawa mo?" Hindi agad sumagot si Jello. Tanging misteryosong ngiti ang sumilay sa kanyang muka. Isang ngiting hindi pangkaraniwan sa batang 5 taong gulang. "May narinig po ako kay Papa dati. May sikreto po siya at sinabi ko na po sa tamang tao." Bulong niya. Lalong kumabog ang dibdib ni Trina. "Anong ibig mong sabihin, anak?" "Basta po," sagot ni Jello habang muling humihiga. "Hindi niya tayo pwedeng saktan ng ganito lang. Pagbabayaran niya po to. Pangako." Natigilan si Trina. Sa gitna ng katahimikan ng rest house, napagtanto niya na may mga bagay palang hindi niya alam. Mga lihim na maaaring magbago sa takbo ng kanilang kapalaran. Tumingin siya sa natutulog na anak. Sa gabing yon, sa kabila ng sakit at pagtataksil, may maliit na apoy ng pag-asa na muling sumiklab sa kanyang dibdib. Maaring kinuha ni Mark ang kondo, ang pera, ang mga ari-arian, pero hindi niya nakuha ang lakas ni Trina. Hindi niya nakuha ang talino at tapang ng kanilang anak. At naniniwala si Trina na ang gabing yon ay hindi pa nila katapusan. Bago tuluyang mabasag ang mundo ni Trina, masagana at maayos ang takbo ng kanyang buhay. Si Trina ay isang mahusay na empleyado sa isang maliit, ngunit lumalaking kumpanya ng import-export. Sanay siya sa teknikal na dokumento, mga kontrata, feasibility studies, product manuals, mga tekstong nangangailangan ng eksaktong salita at matinding konsentrasyon. Tahimik ang trabaho niya, pero mabigat sa isip. Isang maling termino lang ay maaaring magdulot ng malaking problema sa negosyo. Ngunit mas mabigat pa roon ang responsibilidad niya sa bahay. Tuwing 5:00 pa lang ng umaga ay gising na siya. Maghahanda ng almusal, magluluto ng baon, maglalaba kung kinakailangan at gigisingin ang 5 taong gulang na anak na si Jello. Pagkatapos maihanda ang lahat, ihahatid niya si Jello sa daycare bago siya magmadaling sumakay ng jeep o taxi papasok sa opisina. Halos sabay lang silang dumarating ng asawa niyang si Mark, na senior manager sa parehong kumpanya. Kung titingnan mula sa labas, tila maayos ang kanilang pamilya. Pareho silang may trabaho. May sarili silang condo unit sa lungsod. Nakakapag-grocery tuwing weekend. Nakakapag-birthday party si Jello na may cake at lobo. Pero sa likod ng tila normal na buhay na yon, unti-unting nabubuo ang mga bitak. Habang tumataas ang posisyon ni Mark sa kumpanya, mas lumalaki ang agwat sa pagitan nila. Mas madalas ang overtime nito. Mas madalas ang business dinners. Mas madalas din ang pagdadala nito ng trabaho sa bahay, ngunit hindi kailanman ang pagtulong sa gawaing bahay. Si Trina ang gumagawa ng lahat. Siya ang naglilinis ng kondo. Siya ang nagbabayad ng bills online. Siya ang nagpapaschedule ng check-up ni Jello. Siya ang nag-aasikaso ng parent-teacher meetings. Siya ang nagluluto kahit pagod na pagod galing opisina. Kapag sinusubukan niyang humingi ng tulong, simple lang ang sagot ni Mark. "Mas stressful ang trabaho ko kaysa sa'yo." Hindi na lang siya sumasagot. Sanay na siyang magtiis. May mga gabing sabay silang nasa sala, ngunit tila magkalayo ang mundo.
Si Mark ay nakatutok sa laptop o cellphone habang si Trina ay nagre-rebisa pa ng isinasaling dokumento. Paminsan-minsan ay titingin siya sa asawa, umaasang may mararamdamang lambing o kahit simpleng pangungumusta. Pero madalas, katahimikan lang ang kapalit. Unti-unti ring nabawasan ang kanilang pag-uusap. Kung may pag-uusapan man, kadalasan ay tungkol sa pera, gastos o kung bakit paulit-ulit ang ulam. Sa mga sandaling yon, ramdam ni Trina ang pagod na hindi lang pisikal kundi emosyonal. Ngunit pinipili niyang magpatuloy para kay Jello. Si Jellong liwanag niya, isang masayahing bata na mahilig mag-drawing at magkwento tungkol sa nangyayari sa kanya sa buong araw. Kapag yakap siya ng anak sa gabi, tila nawawala ang bigat ng mundo. Ma, paglaki ko, bibili ako ng malaking bahay para sa'yo. Sabi nito minsan. Napatawa si Trina. Bakit naman? Para hindi ka napagod. Sa mga simpleng pangakong yon, nakakakuha siya ng lakas. Gayunpaman, hindi niya napansin kung kailan nagsimulang tuluyang magbago si Mark. Mas madalas itong wala sa bahay kahit walang malinaw na dahilan. Mas malamig ang pakikitungo. Minsan, kahit magkatabi sila sa kama, pakiramdam niya ay mag-isa siya. Pinili niyang isipin na phase lang yon. Stress sa trabaho, pressure ng posisyon. Hindi niya alam na yun na pala ang simula ng pagguho. Sa paningin ng iba, ordinaryong pamilya lang sila, isang mag-asawa na parehong profesional at may anak na masigla. Ngunit sa loob ng kanilang kondo, sa likod ng mga pader na puno ng litrato at dekorasyon, unti-unting nawawala ang init. At si Trina, sa kabila ng lahat ay patuloy na nagtatagpi ng mga pirasong umaasang sapat. Umaasang sapat pa ang pagmamahal upang panatilihing buong kanilang tahanan. At si Trina, sa kabila ng lahat, ay patuloy na nagtatagpi ng mga pirasong umaasang sapat pa ang pagmamahal upang panatilihing buong kanilang tahanan. Hindi niya alam na darating ang araw na ang lahat ng yon ay kukunin sa kanya. At ang ordinaryong buhay na pilit niyang pinangahawakan ay magiging isang alaala na lamang. Maulan ng umagang yon ng Setyembre, yung tipong walang tigil ang patak ng ulan na parang may hinahabol na lungkot. Sa loob ng opisina, tahimik ngunit tensyonadong paligid. Nakayuko si Trina sa kanyang laptop. Abala sa trabahong kailangan na niyang tapusin ng araw na yon. Nang biglang umilaw ang kanyang cellphone sa mesa. Napakunot ang noon niya. Hindi naman karaniwang tumatawag ang daycare sa ganitong oras. Agad niyang sinagot. Hello? Ma'am Minerva? Mrs. Cruz? Pasensya na po kung napatawag kami. Si Jello po kasi. May bahid ng pag-aalala ang boses sa kabilang linya. Parang biglang bumilis ang tibok ng puso ni Trina. Ano pong nangyari kay Jello? May lagnat po siya. Kanina pa po namin binabantayan. Nasa 39 degrees Celsius na po at hindi bumababa kahit nabigyan na namin ng first aid. Matamlay po siya at iniinda ang matinding sakit ng ulo. 39? Halos pabulong niyang ulit. Kanina po ba siya nagsimula? Mga isang oras na po. Hindi na rin siya nakikipaglaro. Nakahiga lang po siya at umiiyak. Narinig ni Trina ang mahinang iyak ng anak sa background. Parang may kumurot sa dibdib niya. Papunta na po ako. Pakiusap po, bantayan niyo siya. Huwag niyo po siyang pababayaan. Of course po, hintayin po namin kayo. Pagkababa ng tawag, ilang segundo siyang natigilan. Nakatitig sa screen, ngunit wala nang nababasa. Deadline, file, terminolohiya. Lahat yon biglang nawala ng saysay. Tumayo siya agad at tinungong opisina ng direktor. Bahagyang nakabukas ang pinto. Kumakatok pa lang siya nang marinig niya ang boses sa loob. Come in. Pumasok siya at nakita si Ginoong Arthur Reyes. Tahimik na nagre-review ng mga papeles. Nang makitang mukha ni Trina, agad itong napakunot. Trina, may problema ba? Sir, nanginginig ang boses niya. Tumawag po kasing teacher ni Jello sa daycare. Si Jello po may 39 degrees Celsius na lagnat. Hindi daw bumababa. Matamlay at masakit ang ulo. Agad nagbagong ekspresyon ni Arthur mula sa pagiging abala tungo sa seryosong pag-aalala.
39? That's high. Opo sir, kailangan ko pong sunduin siya ngayon. Hindi na siya nakapagsalita pa nang tuluyang mangilid ang luha sa kanyang mata. Hindi dahil sa takot lamang kundi sa guilt. Nasa opisina siya habang ang anak niya ay may sakit. Tumayo si Arthur mula sa upuan. Trina, huwag mo nang isipan ang trabaho ngayon. Go. Your family comes first. Mahinahong sambit ni Arthur. Pero sir, yung deadline. I'll handle it. Putol niya agad. Ipasa mo lang sa akin ang latest draft mo. The rest can wait. Napakurap siya. Sir, pasensya na po. Walang dapat ipag-sorry. Anak mo yan. Mas mahalaga siya kaysa sa kahit anong dokumento. May kung anong init na dumaloy sa dibdib ni Trina. Isang uri ng pag-unawa na bihira niyang maramdaman. Salamat po. Text me kapag nasa ospital na kayo. And Trina? Opo sir. Don't panic. One step at a time. Tumango siya at mabilis na bumalik sa desk para kunin ang bag. Pagdating niya doon, agad siyang sinalubong ni Ma'am Minerva. Nasa klinik po siya. Pagpasok niya roon, nakita niya si Jello. Maputla, pawisan, nakahiga sa maliit na kama. Ma? Mahina nitong tawag. Agad siyang lumapit at hinawakan ng noo nito. Ang init mo pa rin anak. Halos pabulong niyang sabi. Masakit pong ulo ko. Umiiyak si Jello. Shh, nandito na si Mama. Gusto ko na po umuwi. Napapikit si Trina. Uwi tayo sandali pero kailangan nating pumunta sa ospital, okay? Ospital po? Ayoko po ng injection, Mama. Hinaplos niya ang buhok nito at pilit pinakakalma. Hindi kita pababayaan, anak. Andito lang si Mama, okay? Pagdating sa kondo, sinubukan niyang pababain ang lagnat gamit ang cold compress. Ngunit makalipas ang isang oras, umakyat pa ito sa 39.5 degrees Celsius. Dahilan upang magsukan na rin si Jello. Doon na tuluyang nanghina si Trina. Kinuha niya ang cellphone at agad tumawag sa emergency hotline. Emergency services, what's your situation? My son! Nanginginig ang boses niya. 5 years old, high fever, 39.5, vomiting, severe headache. Stay calm, ma'am. We're sending paramedics. Keep him lying on his side. Habang hinihintay ang ambulansya, yakap-yakap niya si Jello. Ma, wag mo po akong iiwan. Mahina nitong sabi. Hindi anak, hindi kita iiwan. Umiiyak na siya ngayon. Pagdating sa emergency room, mabilis ang kilos ng mga nurse. Vitals? Utos ng isang staff. BP dropping slightly. Prepare blood test. Pinisil ni Jello ang kamay ng ina habang kinukuhanan ng dugo. Ma, masakit. Sandali lang anak, konting tiis. Ilang oras ang lumipas bago lumapit ang doktor. Mrs. Cruz? Tawag nito. Opo. Kailangan natin siyang i-admit for further observation. Napaupo siya. Dok, seryoso po ba? Kailangan pa nating magsagawa ng mas malalim na pagsusuri. Nanginginig siyang tumango. Sa gilid ng kama, habang tulog si Jello matapos ang gamot, tinawagan niya si Mark upang ipaalam ang kalagayan ng anak. Hello? Malamig ang boses nito. Si Jello nasa ospital. Mataas ang lagnat. Inadmit siya. Saglit na katahimikan. Anong sabi ng doktor? Hindi pa sigurado. Under observation pa. May meeting ako ngayon. Pupunta ako mamaya. Sagot nito. Mamaya? Hindi niya napigilang ulitin. Busy ako, Trina. Hindi ko pwedeng iwan bastang trabaho ko. Napapikit siya. Anak mo to, Mark. Pupunta ako kapag tapos na, okay? Naputol na ang tawag. Napatingin na lang si Trina sa anak. Ilang minutong lumipas bago siya nakatanggap ng text mula kay Arthur at kinakamusta ang anak niya. Hindi niya alam kung bakit, pero napaiyak siya lalo. Makalipas ang isang oras, lumabas muli ang doktor at pinatawag siya sa loob ng consultation room. Seryosong mukha nito habang hawak ang makapal na folder ng resulta. Mrs. Cruz, mahinahon niyang panimula. Kompleto ng lab result ni Jello.
Dok, ano pong meron sa anak ko? Sandaling tumahimik ang doktor bago nagsalita. Meron siyang systemic juvenile idiopathic arthritis. Napakurap si Trina. Arthritis po? Pero bata pa siya. Oo. Kilala rin ito bilang Still's disease. Isa itong autoimmune condition. Ibig sabihin, ang sariling immune system niyang umaatake sa malulusog na bahagi ng katawan, lalo na sa mga kasukasuan. Parang hindi niya agad naiintindihan. So, gumagawa ng sakit ang sarili niyang katawan? Tumango ang doktor. May dahilan po ba? May nagawa ba ako? Wala kayong kasalanan. Hindi pa rin malinaw ang eksaktong sanhi nito. Hindi ito dahil sa pagkain, hindi dahil sa pagpapalaki. Walang dapat sisihin. Ngunit hindi mapigilan ni Trina ang pagluha. Ano pong mangyayari sa kanya? Chronic condition ito. Kailangan ng pangmatagalang gamutan, anti-inflammatory drugs, immunosuppressants, at kung kinakailangan, biologic medications. Kailangan din nating bantayan ang kanyang mga organs. Parang bawat salitang binabanggit ay may kasamang bigat. Magiging normal pa po bang buhay niya? Nanginginig ng tanong. May mga batang nakakakontrol nito at nakakapamuhay ng maayos, pero kailangan ng disiplina. Mahigpit na schedule ng gamot. Regular check-up sa rheumatologist at higit sa lahat, iwas sa impeksyon. Napayuko si Trina. Paanong trabaho niya? Paanong kita? Paanong gasto sa gamot? Gaano po kami katagal dito? Mahinang tanong niya. 3 to 4 days pa for observation. Kailangan nating siguraduhin na bumababa ang inflammation. Ilang segundo siyang hindi nakapagsalita. Ang naririnig lang niya ay ang tibok ng sariling puso. Pagbalik niya sa kwarto, nakita niya si Jello na nakaupo sa kama. May nakakabit na swero sa maliit niyang braso. Mama! Pwede na po ba tayong umuwi? Bahagyang ngumiti ang bata. Umupo siya sa gilid ng kama at niyakap ito ng mahigpit. Konti pa anak, kailangan ka pa nilang bantayan. Bakit po ako may sakit? Doon tuluyang nadurog ang puso ni Trina. Paano mo ipapaliwanag sa 5 taong gulang na ang sariling katawan niya ang kalaban niya? Sa ngayon anak, mas makakabuti sa'yo na dumito muna tayo ng mga ilang araw. Sumunod na lang tayo sa sinasabi ng doktor sa'yo Tumango ang bata. Ma, hindi ka na po ba aalis? Hindi anak, hindi kita iiwan kahit saan. Bulong niya. Kinagabihan, mag-isa siyang nakaupo sa gilid ng kama habang natutulog ang anak. Nakatingin siya sa monitor na may mahinang beep. Kinuha niya ang cellphone at tinawagan si Mark. Hello? Malamig ang boses nito. May diagnosis na. Sabi niya, pinipigilang manginig ang boses. Autoimmune disease. Still's disease. Kailangan ng pangmatagalang gamutan. Tahimik ang kabilang linya. Okay. Sagot nito pagkatapos ng ilang segundo. So anong plano? Napapikit siya. Anong plano? Anak natin to, Mark. Magkano gastos? Hindi niya napigilang matawa. Isang basag at pagod na tawa. Yun agad? Praktikal lang ako, Trina. Ano bang gusto mong sabihin ko? Anong gusto mong gawin ko? Hindi mo na siya pwedeng bumalik sa daycare. Di ko ang magbantay. Parang may matalim na bagay na tumusok sa dibdib niya. Paanong trabaho ko? Hindi ko problema yan. Napatigil siya. Naramdaman niyang may unti-unting nababasag sa loob niya, hindi lang pagod, kundi pag-asa. Mark, kailangan kita. Mahinang sabi niya. Ngunit ang sagot lamang niya ay katahimikan. I have a meeting tomorrow. Hindi ako makakatagal dyan. Dagdag nito. Naputol na ang tawag. Sa madilim na ospital, habang mahigpit niyang hawak ang maliit na kamay ni Jello, tuluyan ng tumulong kanyang mga luha. Ang diagnosis ay hindi lamang sakit, isang pagsubok, isang simula ng mas mabigat pang laban. Pero hindi siya susuko
Dahil kung ang sariling katawan ng anak niya ang kalaban nito, si Trina ang magiging sandalan nito. Ang isang linggong pananatili sa ospital ay tila naging isang buong taon para kay Trina. Hindi natapos sa diagnosis ang hirap. Doon pa lamang nagsimula ang tunay na pagsubok. Araw-araw, paulit-ulit ang eksena. Mama, uwi na tayo. Umiiyak si Jello habang nakakapit sa kanya. Ayoko na po dito. Masakit po. May pagkakataong kailangan siyang turukan para sa gamot. Kapag papasok ang nurse sa silid, agad nang nanginginig ang bata. No injection please. Mama, sabihin mo sa kanila. Hagulgol nito habang pilit tinatakpan ng braso. Hinahawakan ni Trina ang mukha ng anak upang mapatingin ito sa kanya. Look at mama, baby. Just look at me. It will be quick. I promise. Ngunit kahit anong lambing at paliwanag, hindi maunawaan ng 5 taong gulang kung bakit ang sariling katawan niya ay tila kalaban niya. Mama, naging bad boy po ba ako? Minsan itong tanong habang nakahiga, namumugto ang mata. Parang dinurog ang puso ni Trina. No, anak. You did nothing wrong. This is not your fault. Hindi ka pinarurusahan. Pero paano mo ipapaliwanag ang autoimmune disease sa batang gusto lang maglaro at manood ng cartoons? Sa gabi, kapag sa ito'y nakakatulog na matapos ang iyak at gamot, saka pa lamang nagsisimula ang ikalawang laban ni Trina. Binubuksan niya ang kanyang laptop sa maliit na mesa sa gilid ng hospital bed. Mahinang ilaw, sapat lang para makita ang keyboard. Habang ang anak ay natutulog na may suwero sa braso, siya naman ay nakikipaglaban sa mga terminolohiyang teknikal at mahabang dokumento. Minsan 12:00 na ng gabi, mabigat na ang talukap ng mata niya. Pero hindi siya pwedeng huminto. Kailangan nila ng pera, kailangan ng gamot, kailangan ng pang-ospital. Habang nagtatype, maririnig niya ang mahinang pag-ungol ni Jello sa pagtulog. Agad siyang tatayo, hahaplusin ang noon nito, sisiguraduhin hindi bumabalik ang lagnat. Pagkatapos ay babalik sa laptop. 2:00, 3:00. Minsan napapahinto siya at napapatingin sa screen nang hindi na gumagalaw ang cursor. I can do this. Pabulong niyang sabi sa sarili. Ngunit sa totoo lang, unti-unti na siyang nauubos. Isang madaling araw, eksaktong 3:07 a.m., matapos niyang isend ang huling bahagi ng dokumento, tumunog ang cellphone niya at lumitaw ang pangalan ni Arthur. Napakunot ang noo niya. Gising pa? Bulong niya bago sagutin ang tawag. Oh, hi. It's already 3 a.m. Are you even sleeping? Napahinto siya. Hindi niya inaasahan ang ganitong tawag. Katatapos ko lang po kasi gawin yung mga dokumento na need nyo, sir. Tsaka nasa ospital pa din po kasi kami ng anak ko. Trina, listen to me. Your son needs you healthy. If you collapse, who will take care of him? Napakagat siya sa labi. We can set up a flexible schedule. Work when you can. No pressure on deadlines for now. I'll talk to the clients. Don't worry about it. Dagdag pa nito. Napaluha siya sa harap ng screen. Sa loob ng 1 linggo, puro pagod, takot at paninising naririnig niya mula sa sarili at minsan mula sa asawa. Ngunit sa sandaling yon, may isang taong nagpapalakas pa rin ang loob niya at nagpapakita ng pangunawa. Hindi niya napigilang mapangiti sa gitna ng pagod. Walang imposible para sa isang inang lumalaban para sa anak. Kahit siya mismo ay unti-unti nang nababali sa bigat ng pasan. Pagkalabas nila ng ospital, inakala ni Trina na kahit papano ay gagaan ang lahat. Hindi pala. Ang kondo na dati tila komportableng tahanan ay naging isang lugar ng walang tigil na pagod. May alarm siya halos bawat 2 oras para sa gamot ni Jello. May notebook siyang puno ng schedule. 6 a.m. anti-inflammatory, 10 a.m. immunosuppressant, 2 p.m. vitamins, 6 p.m. ulit na gamot, 10 p.m. monitoring ng temperature. Hindi maaaring magkamali. Sa pagitan ng mga oras na yon, siya ang nagluluto, naglilinis, naglalaba, nagdidisinfect ng mga surface at sumasagot sa emails ng trabaho.
Sa sala, may maliit na mesa kung saan siya nagsiset-up ng laptop habang naglalaro si Jello sa sahig. Mahina pa, hindi na tulad ng dati. Mama, pagod na po ako. Madalas nitong sabi kahit sandali pa lang naglalakad. Sige, pahinga muna tayo. Agad niyang sagot. Kahit may deadline siyang hinahabol. Pero hindi yon nakikita ni Mark. Isang gabi, habang naghahain si Trina ng hapunan, simpleng tinola na ininit niya lang mula kahapon. Ilang sandali pa ay dumating na si Mark bandang 9:00. Yan na naman! Reklamo nito agad pag upo sa mesa. Parang may 3 beses na tayong may sabaw this week. Napahinto si Trina. Madali lang din kasing kainin, tsaka mas kailangan ni Jello ng malambot na pagkain. Umiling si Mark. Pwede namang iba. Nakakasawa na yan. Tumingin si Trina sa lababo puno ng hugasin. Sa sahig may mga laruan. Sa sofa, nakalatag ang mga damit na hindi pa natutupi. Gusto niyang sumagot, pero ang nasabi lang niya, "Pagod lang ako, Mark." Lahat tayo pagod. Malamig nitong tugon. Hindi na ito naghapunan at nagdiretso na sa silid upang magpahinga. Kinabukasan, habang pinapainom niya ng gamot si Jello, narinig niya ang boses ni Mark mula sa banyo. "Trina!" "Oh?" Sagot niya mula sa kwarto. "Ang kapal ng alikabok dito sa shelf. Hindi mo ba nililinis?" Napapikit siya. "Nililinis ko. Baka hindi lang napunasan kahapon." "Ganun ba kahirap maglinis?" May halong sarkasmo. Gusto niyang tumawa o umiyak. "Maghapon akong may schedule ng gamot ni Jello. May trabaho pa ako." Sagot niya, pilit na kalmado. "Excuses." Bulong ni Mark bago isara ang pinto. Napailing na lang si Trina at napapikit ng matagal, dala ng halo-halong emosyon. Pinakamasakit na parte bilang isang ina ang mga gabing kailangan niya ng tulong. Pero hindi man lang ito nag-atubili o magkusa man lang. Makalipas ang 1 oras. "Mark," sabi niya habang hawak ang thermometer. "Pwede mo bang bantayan si Jello sandali? May urgent lang akong tatapusin sa laptop." Hindi man lang ito tumingin sa kanya mula sa cellphone. "I have an early meeting tomorrow." 5 minutes lang." "Hindi ako pwedeng mapuyat." Napatingin siya sa orasan. 10:00 na ng gabi. "Ako ba sa tingin mo? Hindi ba ako napupuyat ng lagay na to?" Mahinang tanong niya. Nilingon siya ni Mark, iritado. "Trina, ikaw ang nag-insist na magtrabaho pa rin. Huwag mo sa akin isisi kung pagod ka." Parang may kumalabog sa loob niya. "Hindi ko ini-insist. Kailangan natin ng pera." "Ako ang mas malaking kinikita. Focus ka na lang sa bata kung hindi mo kayang pagsabayin." Hindi na siya nakasagot. Unti-unti ring nagbagong routine ni Mark. Dati, 7:00 nasa bahay na ito. Ngayon, 9:00 o 10:00 na ito halos umuwi. May client meeting ang madalas na dahilan nito. Doon nagsimula ang mas madalas nila na pagtatalo. "Parati ka na lang reklamo," sigaw ni Mark isang gabi. "Parang ako may kasalanan kung bakit may sakit ang anak natin." Nanlaki ang mga mata ni Trina. Hindi ko sinasabi yan." "Pero ganyan ang tono mo." "Ang tono ko? Mark, mag-isa akong gumagawa ng lahat-lahat." "Drama ka na naman." Malamig nitong sagot. Tahimik na nakatayo si Jello sa may pintuan ng kwarto, nakatingin sa kanila. Agad napansin ni Trina at lumapit sa anak. "Okay lang kami ni Papa," pilit niyang sabi habang niyayakap ito. Pero alam niyang hindi okay. At habang sinasabi niya yon, unti-unti nang sumisikip ang dibdib niya. Hindi lang pagod ang nararamdaman niya. Hindi lang stress, kundi ang malinaw na pakiramdam na unti-unti na siya nag-iisa sa loob ng sarili niyang tahanan. Sa araw, isa siyang nurse. Sa gabi, isa siyang empleyado. At sa pagitan ng lahat, isa siyang asawang hindi na nakikita, hindi na naririnig. At habang dumarami ang argumento, habang lumalayo ang loob ng asawa niya, habang lumalakas ang katahimikan sa pagitan nila, may bahagi sa kanya ang unti-unting napapagod.
Hindi lang sa responsibilidad, kundi sa pagmamahal na tila siya na lang ang may dala. 3 linggo, 21 araw ng halos walang tulog, 21 araw ng alarm tuwing madaling araw para sa gamot. 21 araw ng pag-iyak sa banyo para hindi marinig ni Jello. Sa gabing yon, nakaupo si Trina sa harap ng laptop habang tulog ang anak sa kwarto. Tahimik ang kondo, masyadong tahimik. Si Mark ay wala pa ring uwi. Sa screen niya, kalahati pa lang ang natatapos na pagsasalin. 3 araw na lang ang deadline. Binasa niya muli ang huling paragraph na ginawa niya. Hindi na siya sigurado kung tama pa ang grammar. Hindi na malinaw ang isip niya. Parang lumulutang ang mga salita. Mula sa kwarto, narinig niya ang mahinang pag-ubo ni Jello. Agad siyang tumayo, hinawakan ng noo nito. Normal ang temperatura. Bumalik siya sa sala, umupo, humawak sa ulo. I can't do this. Pabulong niyang sabi sa sarili. Pinilit niyang mag-type muli. Ilang pangungusap pa, ilang pahina pa. Pero sa bawat pindot ng keyboard, mas lumalabong paningin niya. Paano kung magkamali siya? Paano kung bumagsak ang kalidad ng trabaho niya? Paano kung mawalan sila ng kita dahil sa pagkakamali niya? Pero mas malakas ang isang tanong. Paano kung siya ang bumagsak? Napatitig siya sa orasan. 11:48 p.m. Dahan-dahan niyang binuksan ang email. Nanginginig ang mga daliri niya habang nagtatype. Huminto siya sandali at huminga ng malalim. Saka isinend ang resignation letter sa email ni Arthur. Pagkatapos noon, tuluyan siyang napaiyak. Hindi dahil ayaw niya ang trabaho niya, kundi dahil yon ang huling bagay na hawak niya na para sa sarili niya. Kinabukasan, habang naghahanda siya ng almusal, lumabas si Mark mula sa kwarto. Maayos ang suot, may hawak na phone. Tahimik siyang naglagay ng kape sa tasa nito. Mark, mahinahon niyang simula. Hindi ito tumitingin. Abala sa pag-scroll. Nag-resign na ako. Sandaling tumigil ang pag-scroll nito pero hindi ito nagtaas ng tingin. Okay. Simpleng sagot, parang may sumampal sa kanya. Okay? Ulit niya. Halos hindi makapaniwala. Bakit? May dapat pa ba akong sabihin? Malamig na tugon nito bago humigop ng kape. Napatitig siya rito. Wala ka man lang bang sasabihin? Kahit ano? Umangat ang tingin ni Mark, bahagyang naiinis. Trina, ikaw ang nagdesisyon yan. Dahil hindi ko na kaya. Napataas ang boses niya. Mag-isa ko lang binabalansing lahat. So? Kibit balikat nito. Mas praktikal nga yan. At least may magbabantay na kay Jello full-time. Parang may humigpit sa lalamunan niya. Natahimik siya. Gusto niyang isigaw, pero hindi na niya sinabi. Inubos ni Mark ang kape, tumayo at kinuhang susi ng kotse. I'll be late tonight, sabi nito at umalis. Naiwan si Trina sa kusina, nakatayo sa gitna ng katahimikan. Parang may kulungan sa dibdib niya. Walang paghingi ng tawad, walang pagkilala sa kanyang sakripisyo. Sa sandaling yon, hindi lang trabahong nawala sa kanya. Naramdaman niyang pateng halaga niya bilang asawa ay nawala rin. Umupo siya sa mesa at tinakpan ng muka. At sa pagkakataon na yon, naramdaman niyang wala na siyang maaasahan, kundi sa sarili na lang. Isang ordinaryong Martes, walang kakaiba sa umaga, parehong katahimikan sa pagitan nila ni Mark bago ito umalis. Bandang hapon, habang natutulog si Jello, sinimulan ni Trina ang paglalaba. Isa-isa niyang inilabas sa mga damit mula sa hamper, mga polo, medya, sando. Pagdating sa isang puting sando, napahinto siya. May matingkad na pulang mansya sa kwelyo. Hindi basta mansya, kolorete. Matingkad, halos dugo ang kulay. Hindi siya gumagamit ng ganoong shade. Simula nang magkasakit si Jello, bihira na nga siyang mag-ayos. Kung maglalagay man siya, nude o light pink lang. Hindi ito kanya. Nanlamig ang mga daliri niya. Pinagmasdan niya yon ng matagal. Umaasang may ibang paliwanag. Baka tinta? Baka sauce?
Pero alam niya, alam ng isang asawang matagal nang nakakaramdam ng kakaiba. Naalala niya ang mga late nights, ang pag-uwi ng 9 o 10 p.m., ang maagang pag-alis, ang pagtanggi sa weekend outings, ang pagiging iritable, ang pagiging malamig. Unti-unting nagdikit-dikit ang mga piraso. Napaupo siya sa sahig ng laundry area, hawak ang sando. Pagsapit ng gabi, eksaktong 9:37 p.m. nang marinig niya ang pagbukas ng pinto. Tahimik nang hinintay si Mark sa sala, nasa mesang puting sando. Pagpasok nito, saglit itong napahinto nang makitang gising pa siya. Oh, ba't gising ka pa? Hindi ka pa natutulog? Tanong nito, parang normal na gabi lang. Walang sagot si Trina. Kinuha niyang sando at walang salitang inihagis yun kay Mark. Tumama yun sa dibdib nito at nahulog sa sahig. Ano to? Kunot noong tanong nito. Sabihin mo sa akin. Mahinahon pero nanginginig ang boses ni Trina. Pinulot ni Mark ang sando, tumingin sa kwelyo. Pero baka sa mukha nito na hindi man lang ito nagulat. Hindi ito nag-deny. Hindi ito nagtanong kung anong iniisip niya. Sa halip, napabuntong hininga ito. So nakita mo na. Malamig nitong sabi. Parang may bumagsak na mabigat sa dibdib ni Trina. Ano? Yan lang masasabi mo? Wala ka man lang bang paliwanag? O kahit anong pagtanggi man lang? Ganyan ka na lang? Hindi ito sumagot agad. Inalapag nito ang bag. Tinanggal ang relo. At ano bang ine-expect mo? Ano gusto mo sabihin ko, ipaliwanag ko sa'yo? Biglang sabi ni Mark, tila napuno. Nanlaki ang mata ni Trina. What did you expect? Wala ka ng oras para sa akin, Trina. Lagi kang kay Jello. Sa gamot niya, sa pag-iyak niya. Parang tinutusok ang puso niya sa bawat salita. Anak natin siya, Mark! Nangingilid ang luha niyang sagot. I know! Pero paano naman ako? Naintindihan mo ba? Kailangan ko rin ng atensyon. Kailangan ko rin ng pagmamahal, Trina. Napatawa si Trina. Isang tuyong tawa na may halong sakit. Atensyon? Habang ako mag-isa sa lahat? Na pinilig bitawan ang trabaho ko para lang mas maalagaan ko ng maayos ang anak natin. Kasi napapagod na ako. May asawa ko. Pero pakiramdam ko mag-isa lang ako sa bahay na to. Hindi kita pinilit mag-resign. Pero hindi mo rin ako tinulungan para hindi ako mapilit. Sagot niya. Sandaling nagkatinginan sila. Ang dating pagmamahal sa mga mata ni Mark ay napalitan ng pagod at pagtatanggol sa sarili. Hindi ko na kaya yung ganitong buhay. Pakiramdam ko. Wala na din akong asawa. Isa ka na lang nurse dito sa bahay. Nurse? Lagi kang pagod, Mark. Lagi kang iritable. Pero lahat ng yon inintindi ko. Ako ba? Kailan mo huling tinanong kung kumusta ako? Naluluhang sambit ni Trina. Napapikit na siya, tuloy-tuloy na ang pag-agos ng luha sa kanyang mga mata. May mahal ka na bang iba? Tahimik niyang tanong. Hindi agad sumagot si Mark. At ang katahimikang yon ang pinakamasakit na sagot. Hindi na siya nagtanong pa kung sino, kung gaano nakatagal. Hindi na niya kailangang malaman. Sa sandaling yon, tuluyang nabasag ang natitirang bahagi ng puso niya na pilit pang umaasang maayos pa ang lahat. Tahimik siyang tumayo. Kahit kailan, hindi ako nawalan ng oras para sa iyo, Mark. Alam mo kung gaano ko iniingatan ang pamilyang to. Na kahit sarili ko, hindi ko na magawang asikasuhin. Mapunan ko lang responsibilidad ko bilang asawa sa'yo at ina sa anak mo. Never akong umindas sa'yo, Mark. Kahit kailan, hindi ako nagreklamo. Dahil alam kong lahat ng to para sa ikabubuti ng anak ko. Pero ito pang igaganti mo sa akin? Ito bang dapat kong matanggap galing sa'yo? Sa lahat ng mga sakripisyo ko sa pamilyang to? Ito? Ito ba? Napatingin si Mark. Pinili ko lang unahin ang anak natin. Pero hindi ibig sabihin nun kinalimutan ko na din ang responsibilidad ko sa iyo bilang asawa mo. May sakit siya at alam mong malala ang kondisyon niya. At kailangan niya tayo. Naintindihan mo ba ako? Naririnig mo ba ang sinasabi ko?
Huminto siya sandali. Pero ikaw, mas pinili mong hanapin sa ibang atensyong gusto mong makuha. Walang sagot si Mark. Huminga ng malalim si Mark. Saka tumingin sa kanya na parang napagod na. Hindi ko na kailangang ituloy pa to. Napakunot ang noo ni Trina. Anong ibig mong sabihin? I mean, you should leave. Parang hindi niya narinig ng tama. Ano? Umalis ka. Kayo ni Jello. Napatayo siya ng tuwid. Mark, naririnig mo bang sinasabi mo? Malakas ang hangin sa labas. Madilim. Umuulan at may sakit ang anak natin. I don't care. I want you out. Within 1 hour. 1 oras. Parang biro. Yan bang impluwensya sa'yo ng bagong babae mo? Huwag ka naman dami pa na ibang tao dito. Wala siyang kinalaman dito. Paano si Jello? At doon, tuluyan ang nawala ang dating lalaking minahal niya. Hindi ko na kayo problema ngayon. Basta umalis na kayo dito. At wala kayong ibang dadalhin kundi mga gamit nyo lang. Dahil lahat ng nakikita mo at nasa loob ng kondo ng to, pag-aari ko. Lumapit ito ng konti, matalim ang mga salita. At ikaw, isang may bahay na walang trabaho at walang pera. Walang kwenta. Parang sinampal siya ng paulit-ulit. Pero hindi siya umiyak. Hindi siya nagsumamo. 1 oras lang binibigay kong palugit sa inyo. At kailangan pagbalik ko dito. Wala na kayo. Pumasok ito sa kwarto at isinara ang pinto. Hindi man lang tinanong kung kumusta si Jello. Hindi man lang nagpaalam. Gustuhin man niyang umiyak at magwala pero wala na rin naman siyang magagawa. Nagmadali siyang nagtungo sa silid at tahimik na nag-impake ng mga gamit. Masakit, oo, pero mas nangingibabaw ang galit. Kinuha niya ang maleta. Inilagay ang mga damit ni Jello, mga jacket, mga pajama, mga gamot na iniisa-isa niyang tiningnan kung kompleto. Mga reseta, mga medical records, birth certificate. Ang teddy bear. Mama, saan tayo pupunta? Mahinang tanong ni Jello, hawak ang stuffed toy. Lumuhod siya sa harap ng anak. Maglalakad lang tayo, anak. Adventure muna tayo. Natatakot ang mga mata ng bata at doon muntik na siyang bumigay. Pero hindi pwede. Hindi ngayon. Hindi habang may batang nakatingin sa kanya bilang mundo nito. Isinara niya ang unang bag hanggang sa pangatlong bag dahil yun lang ang kaya niyang dalhin. Lumipas ang halos 40 minuto, hindi lumabas si Mark sa kwarto. Walang huling salita, walang paalam, walang kahit anong bakas ng pagiging ama. Hinawakan ni Trina ang kamay ni Jello, binuksan niya ang pinto. Bago tuluyang lumabas, napalingon siya sa condo unit na minsang tinawag niyang tahanan. Ngayon, isa na lang itong lugar na nagtaboy sa kanya. Huminga siya ng malalim at lumabas. Madilim ang gabi. Habang naglalakad siya palabas ng gate, pakiramdam niya ay wala na siyang kahit ano. Isa siyang ina na pinalayas pero hindi natalo. Habang mahigpit niyang hawak ang kamay ni Jello sa malamig na gabing yon, may tahimik na pangako siyang binitawan sa sarili. Kung may isang taong lalaban para sa batang ito, siya yon. At kahit iniwan siya ng asawa, hindi niya iiwan ang sarili niya. Mahabang kalsada kapag wala kang patutunguhan. Bitbit ni Trina ang 2 mabibigat na bag habang mahigpit na nakahawak sa kamay ni Jello. Ang ambon ay naging tuluyang ulan at ang ilaw ng mga sasakyan ay dumaraan sa kanila na parang wala silang saysay. Mama, saan po tayo pupunta? Mahinang tanong ng bata. Namumula ang mga mata. Saglit siyang napatigil. Maghahanap tayo ng matutuluyan, anak. Sandali lang. Galit po ba si Papa sa akin? Sunod na tanong nito. Hindi, anak, Hindi mo kasalanan. Madami lang sigurong iniisip ang papa mo ngayon. Nagpatuloy sila sa paglalakad. Naisip ni Trina ang istasyon ng bus sa ilang kanto lang ang layo. May bubong doon, may upuan. Pwede silang magpalipas ng gabi.
Pero naaalala niya ang mga lalaking nakahiga sa bangketa, ang amoy ng alak, ang sigawan, ang mga matang sumusunod sa bawat babaeng dumadaan. May sakit ang anak niya, hindi pwede. Habang tumatawid sila, napansin niya ang isang maliit ngunit maaliwalas na restaurant na bukas pa. Mainit ang ilaw sa loob, may ilang customer pa. Tumingin siya kay Jello. "Gutom ka ba?" Tanong niya. Tumango ang bata. Nilunok niya ang pride. Wala siyang pera pero wala na rin siyang pagpipilian. Dahan-dahan silang pumasok. Napalingon ng ilang tao sa kanila. Basa ang buhok ni Trina. Halatang pagod. May 2 malalaking bag. Nakayakap si Jello sa teddy bear. Lumapit siya sa counter. "Pasensya na po pero pwede po bang makahingi na kahit konting pagkain lang para sa bata? Babayaran ko po pag..." Trina? Napatingin siya. Ang manager na nakatayo sa kabilang dulo ng counter ay nakatitig sa kanya. Gulat na gulat. "Arman?" Halos pabulong niyang sabi. Ngumiti ito pero agad na palitan ng pag-aalala ang mukha nito. Si Arman ang dating kaklase niya noong college. Tahimik pero mabait. Lagi siyang tinutulungan noon sa research subjects. Anong nangyari sa'yo? Tanong nito. Lumapit agad. Hindi niya napigilan ang sarili. Sa unang pagkakataon, simula nang umalis siya sa kondo, bumigay siya. Hindi hysterical, hindi dramatic. Tahimik na luha habang kinukwento ang biglaang pagpapalaya sa kanila nang wala man lang pakundangan. Tahimik lang na nakinig si Arman, walang paghusga. Pagkatapos ng ilang sandali, huminga ng malalim si Arman. Hindi kayo dito pwede magpapalipas ng gabi. May rest house ako, malapit lang din dito. Mas mabuting doon na muna kayo. Nanlaki ang mga mata ni Trina. Hindi, Arman. Naku, hindi mo kailangan gawin to. Nakakahiya." Trina, Putol nito, determinadong tono. magkaibigan tayo. Huwag mo nang unahin ng hiya. Mas kailangan ng anak mo ng masisilungan ngayon. Okay? Tumalikod ito sandali at may kinuha sa drawer. Ilang segundo lang ay iniabot niya ang isang maliit na susi na may nakasabit na kahoy na keychain. Dito nga address. May pagkain sa ref. May tubig. Ligtas doon. Manatili kayo hanggat kailan nyo gusto. Hindi makapaniwala si Trina. Nanginginig ang kamay niyang tinanggap ang susi. "Maraming salamat, Arman. Hindi ko alam kung paano." Hindi mo kailangan bumawi. Kusa kong tinulong yan. Ang isipin mo ngayon ay ang sarili mo at ang anak mo. Ipinaghanda pa sila nito ng mainit na sabaw at kanin. Tahimik na kumain si Jello, pero sa bawat subo ay tila may unti-unting bumabalik na kulay sa kanyang muka. Makalipas ang ilang oras, sinakay sila ng taxi na sagot na din ni Arman. Narating nila ang rest house. Hindi yon ganoon kaganda pero maaliwalas at tahimik. May maliit na hardin na terrace. Sa gabing yon, matapos silang paalisin, nakahinga ng maluwag si Trina. Ilang sandali pa, nakasakay na sila sa kotse ni Arman patungo sa rest house. Habang umaandar ang sasakyan, napatingin si Trina sa labas. 1 oras ang ibinigay sa kanya para mawala. Pero sa loob ng 2 oras, may nagbukas ng pinto para siya makapasok. Sa gitna ng pagtataboy, may tumanggap. Sa gitna ng pangaalipusta, may kumilala sa halaga niya. At habang yakap niya si Jello sa likod ng sasakyan, tahimik siyang nangako. Hindi pa ito ang katapusan nila. Ito ang simula. Hindi ng pagbagsak, kundi ng muling pagbangon. Tahimik ang rest house. Malinis, maaliwalas, may amoy ng kahoy at bagong linis na sahig. Agad silang nahiga upang magpahinga. Katabi niya si Jello, yakap ang bagong toy car at ang lumang teddy bear. Akala niya tulog na ang bata, pero maya-maya umangat ito at umakyat sa kandungan niya. "Mama?" Bulong nito. Hinaplos niya ang buhok ng anak. "Huwag ka na po mag-isip at mag-alala." Napangiti siya kahit pagod. Hindi ako nag-aalala, anak. Umiling si Jello. "May ginawa po ko para kay Papa." Napakunot ang noon niya.
Anong ibig mong sabihin? Tumingin ang bata sa kanya ng seryoso, higit sa edad nitong 5. Palalaman niyo rin po to, Mama. May kakaibang kumpiyansa sa boses nito. Inisip na lang niyang imahinasyon lang ng bata yon o baka paraan lang para pagaanin ng pakiramdam niya. Kaya hindi na niya pinilit. Salamat baby, bulong niya, saka ito niyakap ng mahigpit. Kinabukasan, habang naghahanda siya ng gamot ni Jello sa kusina, biglang nagtanong ang bata. Mama, hindi po ba susunod sa atin si Papa? Kumirot ang puso ni Trina sa narinig niya. Hindi niya alam kung paano ito ipaliliwanag sa bata. Huminga siya ng malalim bago harapin ang anak. Tumawag siya kanina anak. Kinakamusta ka? Gusto ka nga niyang makausap kaso sabi ko tulog ka pa. Huwag ka magalala anak. Uuwi din si Papa sa atin. Pero ang sumunod na tanong nito ang nagpagimbal sa kanya. Mama, masama bang magnakaw? Natigilan siya. Oo anak, masamang gawain yun. Bakit mo natanong? Kapag kumuha ng pera sa company, tapos magpe-pretend na may documents, masama din po ba yun? Parang nanlamig ang likod niya. Anak, ano bang pinagsasabi mo? Saan mo ba narinig yan? Maingat niyang tanong. Tahimik si Jello sandali. Parang inaayos ang alaala. Nung nasa kondo pa po tayo, narinig ko si Papa sa phone. Sabi niya, kapag na-approve tong fake documents, hindi nila malalaman. Tapos tumawa siya. Huminto ang mundo ni Trina. Sigurado ka ba sa narinig mo? Nanginginig ang boses niya. Tumango si Jello. Nasa kwarto po ako ng mga oras na yon. Hindi niya po ako nakita. Sabi pa po niya, malaking halaga daw po yun pag nakuha niya at tapos ng problema niya. Napahawak siya sa mesa. Lihim na proyekto. Fake documents, malaking pera. Biglang nagdugtong ang lahat. Ang kumpiyansa ni Mark, ang pagmamataas. Ang biglaang pagtaboy sa kanila na parang may backup plan na ito. Mama. May ingat na sabi ni Jello. Anak, tinawagan ko po si Tito Arthur. Parang tumigil ang paghinga niya. Anong sabi mo? Nung nasa banyo ka po kagabi, kinuha ko pong phone mo. Tinawagan ko si Tito Arthur kasi siya yung mabait na nag-email sa'yo. Hindi niya alam kung matatawa o matatakot. Anong sinabi mo sa kanya? Sinabi ko po lahat ng narinig ko. Sabi ko, Tito Arthur, si Papa po. Si Papa ko po gagawa ng fake papers para kumuha ng money sa company. Tapos sinabi ko po kung kailan niya sinabit kung anong eksaktong words. Napaupo siya. 5 taong gulang, naalalang detalye. Tinawagan ng dating boss niya. Sumagot ba siya anak? Mahina niyang tanong. Tumango si Jello. Sabi po niya, thank you Jello, you're very brave. Tapos sabi niya, aalagaan niya raw po tayo. Napapikit si Trina. Hindi niya alam kung tama o mali ang ginawa ng anak niya. Pero alam niyang hindi ito nagsisinungaling. At kung totoong lahat, malaking nilalaro ni Mark. Hindi lang pagtataksil, krimen. Mama, ayoko pong makulong si Papa. Pero ayoko rin pong magnakaw siya. Bad po yun. Yumuko si Trina at niyakap ang anak ng mahigpit. Hindi mo kasalanan ng ginawa mo. Ang mga matatandang responsable sa mga desisyon nila. Sa sandaling yon, napagtanto niya, ang batang inakala niyang kailangang protektahan palagi ang siyang unang gumawa ng hakbang para iligtas sila. Hindi niya alam kung anong mangyayari kay Mark. Hindi niya alam kung anong susunod na hakbang ni Arthur. Pero isang bagay ang malinaw. Hindi na sila ganap na walang laban. Sa tahimik na tapang ng isang 5 taong gulang, may katotohanang nailabas. Samantala, matapos ang gabing nangyari sa pagtawag ng batang si Jello kay Arthur, ay hindi na siya nag-aksaya ng oras. Kinabukasan pa lang matapos ang tawag ni Jello, tahimik na naglunsad ng internal investigation si Arthur. Sinuri ang mga dokumento, tinrace ang email approvals,
Tiningnan ng mga draft na hindi pa naisusumite. Sa loob lamang ng ilang araw, lumitaw ang mga irregularidad. May mga dokumentong minanipula, mga pirma na hindi tugma, may mga halagang hindi maipaliwanag. Isang linggong lumipas, pinatawag si Mark sa opisina. At sa parehong linggong yon, tinanggal siya sa trabaho. Hindi lang basta termination, isinampa na din ang kaso sa kanya. Ngayon ay nakaharap siya sa legal na pinsala. At dahil legal na naisampa ang kaso, isinunod ang usapin ng sustento. Hindi man ito naging madali, napilitan si Mark na magbigay ng buwanang suporta para kay Jello, alinsunod sa utos ng korte. 3 buwan ang lumipas. Sa isang komportableng coffee shop, nakaupo si Trina sa tabi ng bintana. Maiksi na ang buhok niya, bagong gupit na bumagay sa hugis ng mukha niya. Maayos ang makeup, hindi makapal pero maganda. Sa kanyang pulso ay may manipis na gintong bracelet. Sa kanyang daliri, isang engagement ring. Hindi ito flashy pero halatang mahalaga. Maya-maya, may babaeng pumasok sa cafe at napahinto nang makita siya. Trina? Halos mapasigaw ito. Napangiti si Trina at tumayo. Rona? Mahigpit silang nagyakapan. Si Ron ang matalik niyang kaibigan noong college. 5 taon itong nawala sa bansa dahil sa business assignment abroad. Pagkaupo nila, hindi pa rin makapaniwala si Rona. Grabe ka! Sabi nito habang pinagmamasdan siya mula ulo hanggang paa. Ibang-iba ka! Ang blooming mo! Ang classy! Anong nangyari? Napatawa si Trina. At teka, Dagdag ni Rona, napatingin sa singsing. engagement ring ba yan? Hindi agad sumagot si Trina. Naku, alam ko na. Na-promote si Mark, no? Kaya ganito na kayo kaayos. Iba talaga pag umaangat sa career. Tahimik lang si Trina sandali. Sa loob ng 3 buwan, maraming nagbago. Hindi lang estado, kundi pananaw. Rona. Mahinahon niyang sabi, may kakaibang ningning sa mata. Marami kang hindi alam. Napahinto si Rona. Anong ibig mong sabihin? Hinawakan ni Trina ang tasa ng kape, dahan-dahang umiinom. Hindi na si Mark ang dahilan kung bakit ako ganito ngayon. Napakunot ang noo ni Rona, mas lalong na intriga. Tahimik namang ngumiti si Trina habang nakatingin kay Rona. 2 buwan na kaming hiwalay ni Mark. Nanlaki ang mata ni Rona. What? Akala ng lahat okay kami. Putol niya. Hindi na masakit banggitin ang pangalan nito. Pero matagal nang tapos. At doon niya sinimulang ikwento ang mga sumunod na pangyayari matapos ang kaso. Pagkatapos ng investigasyon at tuluyang pagkakatanggal ni Mark sa trabaho, personal na nagpunta si Arthur sa rest house. Hindi bilang boss, kundi bilang taong nag-aalala. Hindi kayo pwedeng manatili dito ng matagal. Malayo sa ospital at kailangan ni Jello ng regular checkups. Nasa veranda sila ng rest house. Hawak ni Arthur ang medical file ni Jello na siya mismong tumulong ayusin. May bahay ako, malaki, at masyadong tahimik. Dagdag pa nito. Bahagyang ngumiti ito. Nag-alinlangan si Trina noon. Ayaw niyang maging pabigat. Pero malinaw ang sagot ni Arthur. Hindi kayo pabigat. At gagawin ko ang lahat para lang maprotektahan kayo. Ang bahay ni Arthur ay maluwag ngunit simple. Malinis, may hardin. May maliit na swing sa likod na agad kinahilingan ni Jello. Sa unang gabi nila roon, inihatid ni Arthur si Jello sa kama. Good night, champ. Sabi nito. Tito Arthur? Tawag ni Jello bago ito tuluyang pumikit. Natigilan si Arthur. Unti-unti, naging natural ang lahat. Si Arthur ang nagda-drive tuwing check-up. Siya ang tahimik na naghihintay sa labas ng laboratory room. Siya ang bumibili ng ice cream pagkatapos ng injection bilang reward. Kapag may lagnat si Jello, siyang unang kumakatok sa kwarto dalang thermometer. Hindi niya kailanman inagaw ang lugar ng ama, pero pinunan niya ang kawalan ng isang tunay na kasama.
Isang gabi, habang pinapanood nilang maglaro si Jello sa sala, napatanong si Trina. Bakit mo ginagawa lahat ng to? Saglit siyang tiningnan ni Arthur. Dahil gusto ko. At dahil ikaw, hindi ka lang ina. Hindi ka lang dating empleyado ko. Huminto ito sandali. Isa ka matinong babae. Matatag, mapagmahal. At nakikita ko yon kahit noon pa. Hindi siya nakasagot agad. Unti-unti, nahulog sila. Hindi sa biglaang apoy, kundi sa tahimik na apoy ng paggalang, sa mga simpleng hapunan sa kusina, sa mga tawanan habang tinuturuan ni Arthur si Jello magbasa, sa mga gabing magkatabi silang nakaupo sa veranda, nag-uusap tungkol sa pangarap, hindi problema. Isang buwan bago ang pagkikita nila ni Rona sa cafe, dinala sila ni Arthur sa isang lawa sa labas ng lungsod. Maaliwalas ang araw. May picnic blanket. May basket ng pagkain. Si Jello ang pinaka-excited. Habang abala si Trina sa pag-aayos ng pagkain, lumapit si Arthur kay Jello at may ibinulong. Tumango ang bata. Seryoso. Pagkatapos kumain, biglang tumayo si Jello sa harap ni Trina. Mama! Sabi nito, hawak ang isang maliit na card na gawa sa makulay na Crayola. Para po sa inyo. Kinuha niya yon. Sa harap, nakasulat. Mama, will you marry Tito Arthur? Nanlaki ang mata niya. Pagtingala niya, nakaluhod na si Arthur. Sa kamay nito, isang maliit na kahon. Sa loob ang singsing na suot niya ngayon. Trina, hindi ko kayang burahin ang nakaraan mo. Pero gusto ko maging bahagi ng hinaharap mo. Sumulyap ito kay Jello. At kung papayag ka, gusto ko maging pamilya natin to. Hindi dahil kailangan niyo ko, kundi dahil mahal ko kayo. Tumulong luha ni Trina. Hindi niya alam kung anong una niyang mararamdaman. Pero mas nangibabaw ang kapayapaan sa puso niya. Hindi mo ako trinato bilang kawawa. Hindi mo ako trinato bilang obligasyon. Trinato mo ako bilang babae. Tumango si Arthur. Dahil ikaw ay higit pa dun. Lumuhod siya at hinawakan ng kamay nito. Oo, Arthur. Oo, sagot niya. Masayang napatalon si Jello. Yay! May wedding na tayo! Nagtawanan silang tatlo habang niyayakap sila ng hangin mula sa lawa. Bumalik si Trina sa kasalukuyan sa coffee shop. Nag-propose siya isang buwan ang nakalipas. Sabi niya kay Rona, ipinapakita ang singsing. At ikakasal na kami this month. Hindi makapagsalita si Rona. Sa wakas, napangiti ito. Nakakalungkot man ang pinagdaanan mo sa kamay ni Mark. Pero heto ka na ngayon. Deserve mo yan, friend. I'm so happy for you. Mahina nitong sabi. Pero alam mo, naisip ko, kung maaga ko lang sana nakilala si Arthur, baka hindi nangyari sa akin yun. At hindi ko dinanas yun. Uy, ano ka ba naman? E di sana wala kang gwapong Jello ngayon. No. It's not like that. I mean, sana siya na lang talaga yung naging daddy ni Jello. Huminga ng malalim si Trina at napayuko. Hinawakan naman ni Ron ang kamay niya. Sorry. Napatingin si Trina sa kanya. Nagtataka. Sorry? For what? Wala kasi ako ng mga panahong kailangan na kailangan mo ng taong masasandalan. At wala ako dun. Nalulungkot ako dahil wala man lang akong nagawa na para pagaanin ng loob mo. Ngumiti si Trina at hinawakan din ng kamay niya. Ano ka ba? Mas importante syempre ang trabaho mo dun. Dahil dun nakasalalay ang future mo. O, tingnan mo na ang sarili mo ngayon. Isa ka ng successful. At sobrang proud at masaya ako sa narating mo ngayon. Napaiyak si Ron at niyakap ang kaibigan. Kung nandito ka lang ng mga panahon na yon, naku baka madami ka lang sa kagagahan ko. Pero ngayon masaya ka na din. At alam kong hindi mo nadadanasin ang masamang pangungot na yun kay Mark. Kaya mas proud ako sa iyo kasi kinaya mo. I love you, Trina. Nang magbitiw na sila sa yakap, tumingin si Trina sa labas ng bintana.
Hindi niya hiniling ang trahedya, pero pinili niyang bumangon. At minsan, ang pinakamagandang love story ay hindi yung nagsimula sa perpekto, kundi yung nabuo pagkatapos mong matutunang mahalin muli ang sarili mo. Habang abala sa kwentuhan sina Trina at Rona sa coffee shop, may humintong makintab na itim na sasakyan sa katapat. Napangiti si Trina kahit hindi pa siya lumilingon. Dumating na sila, mahina niyang sabi. Ilang segundo pa ay bumukas ang pinto ng cafe at may masayang boses na sumigaw. "Mama!" Tumakbo si Jello papasok. Hawak ang kalahating natunaw na ice cream. Bakas ang tuwa sa muka. "Binilan po ako ni Tito Arthur. Tapos pupunta raw tayo sa circus. May lions at clowns daw po doon at siguradong mag-enjoy po ako." Napatawa si Trina at agad siyang niyakap. Sa likod ng bata, pumasok si Arthur. Maayos ang suot, kalmadong tindig. Ngunit malinaw ang lambing sa mga mata habang pinagmamasdan silang mag-ina. Tumayo si Trina. "Rona, siya si Arthur." Lumapit si Arthur at magalang na nakipagkamay. I've heard a lot about you. Nice to meet you. Magiliw nitong sabi. Pinagmasdan siya ni Rona mula ulo hanggang paa. Parang sinusuri ang bawat detalye. Pagkatapos ay ngumiti ito at nakipagkamay. "Rona, hindi talaga nagkamali si Trina sa pagpili sa'yo," pilyang sabi ni Rona. Lumapit siya kay Trina at bahagyang ibinulong. "Aprobado." Napatawa si Trina, bahagyang namula. "Mami, let's go na po." "O, paano Rona? Marami pa naman next time. Sana kasama mo na din ang love of your life para naman hindi ka na lonely." Biro ni Trina. "Ay nako, mukhang matatagalan pa ako sa love life na yan." "O siya, sige na. Mag-ingat kayo Bye-bye." Habang papalayo ay kumakaway pa rin si Trina sa kanya. At masaya naman itong pinagmamasdan ni Rona. Alam niyang nasa maayos na kalagayan ng kaibigan niya. Ilang minuto pa, nasa loob na sila ng sasakyan. Si Jello ay nasa likod, walang tigil sa pagkakwento. "Tito Arthur, alam mo ba yung bagong cartoon? Tapos may robot dun. Tapos pwede pa tayong bumili ng balon." Sure, Jello. Pero basta isa lang ha. Natatawang sagot ni Arthur habang nagmamaneho. Sa gitna ng kwento ng bata tungkol sa cartoons at laruan, marahang inabot ni Arthur ang kamay ni Trina. Pinisil niya yon pero hindi mahigpit. Sapat lang para iparamdam na nandoon siya. Napalingon si Trina sa kanya. Ngumiti si Arthur at ngumiti rin siya pabalik. 3 buwan nang nakalipas, nakatayo siya sa madilim na gabi. May 2 bag at walang matatakbuhan. Ngayon, nasa loob siya ng sasakyan, papunta sa sirko, kasamang lalaking piniling mahalin siya ng tama at ang anak na naging dahilan ng lahat ng tapang niya. Ang buhay na tila nawasak noon ay hindi pa pala katapusan. Isa lang pala itong paglilinis ng landas. Sa unahan nila ay isang kasal, isang bagong tahanan, isang pamilya na hindi binuo ng perpekto kundi ng pagpili. Habang tumatawa si Jello sa likod at nagkakwento ng kung anong makikita nila sa circus, napatingin si Trina sa kalsada sa unahan. Hindi na siya takot sa dilim dahil alam niya na may katabi siya at masasandalan anumang oras. May hahawak na sa kamay niya sa tuwing napapagod siya at may batang patuloy na nagpapaalala kung bakit siya lumaban. Minsan, ang pagkawala ay hindi kapahamakan. Ito ay paglaya. Ang taong kayang itaboy ka sa pinakamadilim na gabi ay hindi kailanman naging tahanan mo. At ang tunay na pag-ibig ay hindi nanghihingi ng kapalit, hindi naninisi at hindi nagpaparamdam na kulang ka. Kapag pinili mong bumangon, kahit sugatan, darating ang taong pipili rin sa'yo. Hindi dahil kailangan ka niya, kundi dahil mahal ka niya.